Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1537. Mga lupon ng teleportasyon. Gamit ang isang pangalan na sapat na nagpapaliwanag, maaari itong mag-teleport ng isang tao sa ibang lugar sa loob ng ilang segundo gamit ang batas ng espasyo at isang pormasayon na bilog bilang daluyan. Ito ay itinayo ng isang mataas na antas na magsasaka, isa na partikular na dalubhasa sa batas ng kalawakan. Ito ay isang napakahalagang produkto sa larangan ng paglilinang, isang kahangahangang gawa na hindi kailanman makakamit ng karaniwang tao. Talagang hindi nila inaasahan na may nagtatago sa kuweba ng hellfish sa ilalim ng pond sa libingan na ito. Tanong ni Dorothy, I wonder where it sent you to. Ito kaya ang labasan sa libingan na ito. Umiling si Alex. Dahil mas pamilyar siya sa formation circle at blueprints kaysa kay Dorothy, sinabi niya, ito ay isang napakakomplikadong sinaunang bilog na anteng-anteng. Bukod dito, sakop nito ang napakalawak na lugar. Kaya talagang nagdududa ako na ginagamit lang ito para ipadala kami sa labas ng libingan. Sa tingin ko ito ay isang long-distance teleportation circle. Tumanggo si Dorothy bilang pagsang-ayon. Pero sa tingin ko sira na. Malamang na narito na ito ng napakatagal na panahon o hindi stable ang espasyo kaya wala itong sapat na enerhiya para mag-activate. Sayang na wala akong alam tungkol sa mga formation circle kaya wala rin akong ideya kung paano ito ayusin. Ano ito? May napansin tuloy si Alex sa tabi ng poste ng pinto. Okhang. Isang token. Ito ay isang susi. Ang susi ng teleportation circle. Naalala tuloy ni Alex na ang mga miyembro ng blood cult ay naghahanap ng susi. Pwede ba itong isang ito? Sinubukan niya ito sa keyhole sa poste ng pinto. Gaya ng inaasahan, magkatugma sila. Tamang-tama ito sa keyhole. Pagkapihit ng susi, ang tuktok ng poste ng pinto ay agad na bumubulwak ng malaking espiritual na kapangyarihan. Ito ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala exhilarating. Bukod dito tila nagniningning ito ng maliwanag na sinag ng puting liwanag. Ano? Hindi ba nasira ang pinto? Naka-activate ba ito? Parehong nagulat sina Alex at Dorothy. Nag-iisip sila kung dapat ba silang pumasok sa portal bago agad iwaksi ang iniisip at tumalon palayo sa pinto. Ayaw nilang ma-teleport. Medyo marami pa rin ang nasa libingan. Kung talagang ipapa-teleport sila sa isang lugar, tiyak na mapapahamak ang mga tao dito. Sa kabila nito, lumiwanag lang ang pinto ng ilang segundo. Ang pormasayon ay hindi ganap na naisaaktibo at napatay kaagad pagkatapos. Ito ay talagang bahagyang nasira at wala itong sapat na enerhiya sa sarili nitong. Ito talaga ang susi sa portal. Sabi ni Alex. Ang susi na ito ay hindi ang una niyang inakala. Naisip niya na ang bilog na ito ay ang bilog ng pagbuo ng liwanag ng bituin na ipinaray sa banal na aklat, mukhang hindi ang susi ang nauugnay sa banal na aklat. Hindi yan tama. Natatandaan ko na binanggit ni Darven ni King si tatay na nakahanap ng isang pares ng mga susi noong una siyang pumunta rito. Hindi man lang niya dinala at iniwan sa isang tabi. Agad na naisip ni Dorothy ang kanyang iniisip. Naghihinala ka ba na ito ang susi na hinahanap mo? Kaya dumating ang iyong ama sa pangalawang pagkakataon upang gamitin ito. Tapos itong teleportation circle. Pagkatapos ay lumuhad siya at pinagmasdan ang mga anteng-anteng. Hindi niya naiintindihan ang pormasayo ng bilog, ngunit maaari pa rin niyang malaman ang isang bagay mula sa mga sira-sirang anteng-anteng. Ilang saglit lang ay tumanggo siya. Sa tingin ko tama ka. Mula sa mga sira-sirang anteng-anteng, masasabi ko na ito ay ginamit kamakailan. Ang aberration na ito ay malamang na sanhi ng huling beses na ginagamit ang portal. Magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa mga epekto ng portal kahit na ito ay isang maliit na gasgas. Inilagay ni Alex ang susi sa kanyang bulsa. Wala siyang kapangyarihang ayusin ang portal sa kasalukuyan kaya nagpasya siyang magsaliksik ng mabuti sa mga ganitong pormasayon para makabalik siya para ayusin ito. Mag-teleport man si William palabas dito o hindi, gusto niyang kunin ang pagkakataon kahit anong mangyari. Pero na. Kung magtagal tayo rito, ang iyong dalawang munting manliligaw dyan ay mag-aalalang may sakit, sabi ni Dorothy.
Tumango si Alex. Pagkatapos ay kinuha niya ang parehong mga barbel at ang demonyong core mula sa babaeng hellfish dahil magagamit pa rin ang mga ito. Gayunpaman, habang pinuputol niya ang mga barbel, isang piraso ng jade ang gumulong mula sa bibig ng isda nang ipihit niya ito sa gilid. Ha! Kakaiba iyan. Iyan ba ang tartar ng hellfish? Natigilan si Alex. Inilibot ni Dorothy ang kanyang mga mata at kinuha iyon. Galit ka ba? Anong ibig mong sabihin, tartar? Isa itong memory crystal. Ito ay medyo katamtaman, ngunit sa tingin ko ito ay magagamit pa rin. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1538. Pagkatapos ay binaril niya ang kanyang mental na kapangyarihan sa kristal. Parang natulala siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, binawi niya ang kanyang mental power mula sa kristal at lumingon kay Alex na may kakaibang ekspresyon. Tingnan mo. Ano ang laman nito? Ito ay para sa iyo. Ano? Nagulat si Alex. Sumagot si Dorothy kay tatay iyon. Biglang naramdaman ni Alex ang paninikip ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kristal at dahan-daang ipinasok dito ang kanyang mental power. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kanyang mental power na nag-uugnay sa ibang tao. Sa loob ng mental na mundo ng kristal, nakita niya ang kanyang ama, si William Rockefeller. Oh, anak ko, Alex. Hindi ko alam kung makikita mo ba ang kristal na ito o maririnig mo ito, ngunit kung magagawa mo, ibig sabihin ay malaki ka na ngayon. Siguro naisip mo na kung ano ang nangyari dito. Kung ikaw mismo ang nakakita ng teleportation circle, I'd be very proud of you. Hindi mo ako binaygo. Ikaw naman ang mabait kong anak. May sakit ang nanay mo kaya alagaan mo siya pansamantala. Babalik ako. Magkikita tayong muli pagdating ng panahon na iyon kaya huwag mo na akong hanapin. Ito ay isang responsibilidad na dapat kong pasanin bilang asawa at ama. Hindi nag-iwan ng mahabang mensahe si William. Iyon lang ang sinabi niya. Malamang na iniwan ni William ang mensaheng ito bago pumasok sa portal. Malamang ay nag-aalala siya na baka may mangyari sa kanya sa kabilang side ng portal. Wala siyang buong tiwala sa pagtatapos ng kanyang gawain. Sa mismong sandaling iyon, halo-halong damdamin ang namumuo sa loob niya. Talagang tatay. Na-teleport siya sa kabila. Gayunpaman, walang ideya si Alex kung ano ang nasa kabilang panig kahit na hindi alam kung saan ito haantong. Kaya naman, hindi niya maiwasang mag-alala sa kanya. Bukod dito, hindi binanggit ni William kung anong negosyo ang mayroon siya doon, ngunit naisip ni Alex na may kaugnayan ito sa sakit ng kanyang ina. Darling. Tawag ni Dorothy sa kanya. Inalis ni Alex ang kanyang isip mula sa kristal. Ayos lang ako. Marahan siyang niyakap ni Dorothy. Ito ay magandang balita, hindi ba? Ibig sabihin, buhay pa si tatay. Pumasok siya sa portal na ito at kung kaya niyang pumunta dito mag-isa, sapat na iyon para patunayan na napakalakas niya. I'm sure magiging okay siya. Tumango si Alex. Mag-iisip ako ng paraan para maayos ito. Kailangan ko siyang hanapin sa lalong madaling panahon. Ma'am, sasamahan kita. Huni ni Dorothy. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa at naglapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Makalipas ang ilang minuto, naghiwalay ang mga labi nila at lumabas ng kwartong bato, binabaybay ang kanilang mga yapek. Kasabay nito, ang mga tao sa labas ay nag-aalala na may sakit. Kung walang nakakumbinsi sa kanya na huminto, naisip ni Waltz na tumalon sa lawa para hanapin din sila. Nang mapansin niya ang paglabas ng dalawa sa pool, nakahinga ng maluwag si Waltz. Bakit ang tagal mo dyan? Nag-alala ako sa'yo. Napangiti si Alex. Medyo nagtagal ako para hanapin ang mga bangkay na iyon. Tingnan mo, may nakita pa akong itlog ng isda. Ano yan? Isang hellfish egg. At buhay pa. Pulalas ni Alex, inilagay ang itlog sa kanyang backpack. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Susan. Sinubukan naming maglakad sa paligid ng lawa ngunit walang ibang mga daanan. Nakulong na naman tayo. Kinaway-kaway ni Alex ang kamay niya. Huwag kang mag-alala.
Nakahanap na ako ng paraan palabas. Sundan mo ako. Kabanata 1539. Alam mo kung paano lumabas. Nagulat si Susan. Ang galing. Ayoko na talagang magtagal dito. Talagang hindi ito ang parehong libingan na pinasok ko noong nakaraan. Oo. Tumanggo si Quincy bilang pagsang-ayon. Ayaw na rin niyang magtagal pa. We've risked our lives coming in here, but we didn't manage to get anything. Ito ay hindi kahit isang libingan. Ito. Hindi ko alam kung nasaan na tayo ngayon. Nagpakawala rin ng buntong hininga si Zane. Pumayag lang siya na sumama dahil gusto niyang tumulong si Alex sa pagliligtas sa kanyang ninong. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang iba pang dahilan kung bakit siya dumating. Noong huli siyang pumasok dito, napansin niya ang ilang mga truck ng Drifter Clan. Nais niyang kumpirmahin ito muli sa pag-aakalang mahahanap niya ang kalahati ng aklat ng kasanayan. Sayang at napunta sila sa ibang lugar kaya imposibleng mahanap niya ang librong iyon. Pero na. Sabi ni Alex habang inaakay ang lahat habang sinusundan nila ang kanilang mga yapak at nagtatapos pabalik sa lugar kung saan sila ibinaba ng tubig. Bakit tayo bumalik dito? Masyadong mataas ang lugar na ito para akyatin. Babalik na naman ba ang tubig na iyon? Tanong ni Quincy. Natarante rin si Dorothy. Oo, at kailan mo nalaman kung paano makaalis dito? Sagot ni Alex, nakaupo ang Diyosa ng awa sa kanyang palda habang dinadala ng Genbo ang berdeng kalangitan sa likod nito. Ang palda ay marahil isang metaphor para sa lotus sa pond, tama ba? Hindi ba ang Black Soul Lotus ay kahawig ng inuupuan ng Diyosa ng awa? At ang formation blueprint dito ay tinatawag na breaking point. Ang breaking point ay nauugnay sa star sign ng Genbo, ang maalamat na hayop. Ngayon, tingnan mo ang lugar na ito. Hindi ba ito mukhang shell ng Genbo? Napayuko ang lahat at napagtanto na mukha nga itong shell ng pagong. Sa totoo lang, napansin na ito ni Alex noong near-solve niya ang formation blueprint kanina. Sa gitna ng blueprint ay isang keyhole, ngunit wala siyang ideya kung para saan iyon noon. Ngayong nakita na niya ang keyhole ng teleportation circle, naunawaan niya kagad ang layunin nito. Ang token sa kanyang kamay ay hindi lamang susi ng teleportation circle. Ito ay ginamit upang kontrolin ang mga ipinagbabawal na lugar ng libingan. Ang sinumang nagtataglay ng susi na ito ay katumbas ng may-ari ng libingan. Gayunpaman, ayaw ni Alex na malaman ng sinumang tagalabas na nasa kanya ang susi, hayaan ang sinumang makaalam na iniwan ni William ang susi na ito dahil mayroon siyang ibang plano. Iyon ang dahilan kung bakit una niyang ginulo ang blueprint sa lupa at nagpasok ng mga daloy ng espiritual na kapangyarihan dito habang naglalabas ng malaking halaga ng kanyang mental na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang lahat maliban kay Dorothy ay pakiramdam na parang pumipintig ang kanilang mga tainga at umiikot ang kanilang mga ulo. Kahanga-hanga ang mental power ni Alex na hindi man lang sila makatayo ng tuwid. Kinailangan nilang suportahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa pader na bato. Sakto namang kumikinang ang liwanag mula sa bilog, agad na kinuha ni Alex ang susi at itinulak ito sa keyhole at binuksan ito. Matapos gawin iyon ay kinuha niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. Clink-clang. Napuno ng hangin ang tunog ng pugiling ng mga gear sa isang makina. Biglang dumagundong ang platapormang kinatatayuan nila at dahan-daang umangat. Naiintindihan ko na ngayon. Dinadala ng Genbo ang berdeng kalangitan. Kami ang dinadala. Hindi gaanong kalawak ang plataporma kaya medyo masikip sa laki ng kanilang grupo. Habang umaakyat ito sa langit, medyo nanginginig din ito. Agad na tumingkayad ang lahat at humawak sa mga gilid. Ito ay upang maiwasan ang mga ito sa aksidenteng matulak pababa at matugunan ang kanilang kapahamakan. Medyo nagulat pa si Quincy habang sinisindihan niya ang kanyang flashlight sa ilalim ng mga ito, na pagtanto na ito ay nagiging mas malayo. Masyadong mataas ang lugar na ito. Paanong hindi namatay si Treven sa ganoong pagkahulog? Sumagot si Freya, ang mga magsasaka ay may maraming hindi maisip na mga kasanayan, kaya hindi nakakagulat, sa totoo lang. Kahit na ako ang nahulog doon, nakahanap ako ng paraan para maiwasan ang kamatayan.
Ngunit para sa iyo, gayunpaman, ang lahat ng naghihintay sa iyo ay kamatayan. Nang marinig ito, naramdaman ni Quincy na parang dinurog ng milyon-milyong bato ang kanyang puso. Gusto niya talagang itulak ang babaeng ito palabas ng platform. Gayunpaman, alam niyang tiyak na si Alex ang unang papatay sa kanya kung talagang gagawin niya iyon. Ang plataporma ay patuloy na tumaas at sila ay nakarating sa gilid ng tore kung saan nila nilabanan ang Ghost Emperor. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang platform ay hindi huminto sa pag-angat na nakagugulat sa lahat. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1540. Saan tayo patungo nito? Gaano katagal ang haligi sa ilalim ng platapormang ito? Makalipas ang ilang sandali, huminto sa paggalaw ang platform pagkatapos ng malakas na pag-click. Gamit ang kanilang mga flashlight para maliwanagan ang lugar, napagtanto nilang nasa madilim at saradong espasyo sila. Biglang nagsimulang bumaba ang platform habang muling napuno ang hangin ng mga tunog ng mga gear tulad ng isang automatikong elevator. Labas! Sigaw ni Alex. Agad na tumalon ang lahat mula sa platform at bumagsak sa lupa sa labas. Ang butas kung saan tumaas ang platform ay nagsara na rin. Mukhang hindi pa ito umiral noong una. Nasaan ba tayo? Tingnan mo, may kabaong doon. Ito. Bakit parang pamilyar ito? Habang patuloy na nag-uusap ang grupo, biglang sumigaw si Susan. Naalala ko na ngayon. Ito ang libingan na pinasok natin noong nakaraan, ang aktwal na libingan na humawak sa katawan ni Caesar. Umiling si Alex. Hindi ito ang tunay. Ang nauna ay malamang fake lang ito para itago sa publiko ang mga totoo. Gayunpaman, dahil narito sila ngayon, ang lahat ay naging mas simple upang malaman. Kasama ang mga bihasang mananakop sa libingan, sina Susan, Zane, at ang iba pa, lahat sila ay nakahanap ng daan palabas sa loob ng ilang minuto. Lumabas pa si Zane para hanapin ang bangkay ng elder ng Drifter Clan. Nakakahiya na matagal na silang namatay na nagsisimula na ring mabulok ang kanilang mga buto. Wala ring anumang nauugnay sa Drifter Skillbook. Gayunpaman, nakuha pa rin nina Kenneth at Quincy ang ilang mga kayamanan sa libingan na nagpapahiwatig na ang mga magnanakaw ay hindi umalis ng walang dala. Ang kayamanan na kinuha ni Quincy ay isang kakaibang maskara. Mukha itong mamasa-masa at itim gawa sa hindi kilalang material. Ito ay sobrang pangit na ito ay mukhang nakakatakot. Ilang sulyap si Alex dito at sinabing, "This isn't treasure at all." Masyadong mabigat ang yin energy dito. Ipapayo ko sa iyo na iwanan ito sa halip. Gayunpaman, walang pakialam si Quincy. Lahat ng kayamanan ng libingan ay may enerhiyang yin sa isang paraan o iba pa. Magiging maayos ito kapag ito ay nasa ilalim ng araw. Hindi nakaimik si Susan. Sa palagay mo ba ay makakatulong ang sikat ng araw na alisin ang libo-libong taon ng enerhiya ng yin? Huwag masyadong gaamen. Nagtagumpay kami sa maraming mga hadlang dito. Hindi ba't nakakahiya kung namatay kami dahil lang sa kasakiman mong pinabayaan ng Diyos? Susan Hunter. How dare you F*** it stinkers me. Alam ko kung ano talaga ang iniisip mo. Gusto mo ang maskara na ito, hindi ba? Hindi ako tanga. Tingnan lamang ang craft, hugis, at edad. Ito ay tiyak na isa sa isang uri ng kayamanan. Ngayong hawak ko na ito, huwag mo na lang isipin na kunin ito. Dahil matigas ang ulo ni Quincy, nagpa siya si Alex na huwag na siyang kumbensihin pa. Kasunod ng mapa na kanilang iginuhit kanina, nagawa nilang mahanap ang labasan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa isang sinag ng liwanag at isang tagpi ng malaking bughaw na langit, labis ang tuwa ni Susan kaya niyakap niya si Alex ng mahigpit. Alis na tayo dyan. Sa wakas. Hindi lang siya ang nag-react ng ganito, lahat ay na-overwhelm kaya nagawa nilang lumabas ng libingan. Ang paglalakbay pababa doon ay lubhang mapanganib. Halos hindi na sila nakaligtas. Namatay si Darven, nawala ng braso si Kenneth, nawala ng isang tipak ng laman si Quincy. At nilamon ang buong bangkay ni Treven. Bukod dito, ang koltaw ng dugo ay napuno ng pag-asa nang pumasok sila doon, ngunit walang nakalabas. Magaling. Kaya marami sa inyo ang nakaalis doon.
Ibig sabihin nahanap na ninyo ang sentral na susi sa libingan na ito, tama ba? Habang palabas ang grupo sa entrance, napansin nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa labas. Mayabang siyang umupo roon, nakatingin sa likod ng grupo na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Mayroong 10 tao o higit pa ang nakaluhod sa tabi niya. Sila ay si Asher at ang iba pang miyembro ng Thousand Miles Conglomerate. Kabanata 1541. Natigilan ang lahat. Ang saya nang makitang muli ang araw kanina ay biglang nagyelo na para bang ito ay isang jam cartridge. Nakita nila ang matanda na mukhang nasa 70s o 80s ay nakasuot ng floral brocade na damit. 4 na nakababatang lalaki na parang mga bodyguard ang tumayo sa likuran niya. Sa kabilang banda, si Asher at ang iba pa ay medyo trahedya. 100 tao ang nakaluhod sa lupa habang nakatali sa mga poste sa likod nila na nakadikit sa lupa. Ito ang butas kung saan unang nakatakas si Susan at ang iba pa. Sa oras na iyon, ibinaba niya ang Broken Dragonstone para walang makapasok o makalabas. Gayunpaman, nang makuha ni Alex ang susi at makontrol ang puntod, ang buong mekanismo ng libingan ay na-restart at ang posisyon ng Broken Dragonstone ay na-reset din. Sino ka? Ang nakasimangot na tanong ni Alex sa malamig na tono. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ibigay mo lang sa akin ang susi ng puntod na ito at magiging ligtas at maayos ang iyong mga nasasakupan. Nakangiting sabi ng matanda. Umigop pa siya ng tsaa pagkatapos niyang magsalita. Maingat na tiningnan siya ni Alex ng 3 beses at 3 beses din itong nakumpirma. Ang matandang ito ay may espiritual na enerhiya sa kanya. Siya ay isang magsasaka ngunit ang kanyang lakas ay kalat-kalat at karaniwan. Siya ay nasa yugto lamang ng spirit transcendence. How dare the old man to come here and blackmail him with such strength? Una, hindi ko alam kung ano ang gusto mo at hindi pa natin ito nakita. Pangalawa, alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Sabihin mo sa akin ang iyong background. Tingnan natin kung saan nanggagaling ang katapangan mo, okay? Malakas na hinampas ng matanda ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Ang lahat ng tsaa sa tasa ay inalog out. Habang winuwagayway niya ang kanyang kamay, nasalo niya ang tsaa na may kung anong malamig na kapangyarihan sa kawalan. Sa isang kisap mata, ang tsaa ay napalitan ng 1 metrong yelo na espada. Inawakan niya ang ice sword sa leeg ni Asher. Nang may masamang tingin, sinabi niya, tingnan mo ang katapangan ko, sapat na ba? Pagkasabi niya noon ay biglang nag-wave ng kamay si Maya. Sa isang pagikbi, ang ice sword sa kamay ng matanda ay muling naging tsaa. Sa susunod na sandali, lahat ng iyon ay nahulog sa kamay ni Maya. Habang patuloy niyang ginagalaw ang kanyang daliri, saglit na naging espada ang tubig at saglit na naging punyal. Sa huli, ito ay naging isang tambak na parang dumi at diretsyong ibinato sa mukha ng matanda ni Maya. Ang kaunting katapangan na ito ay hindi sapat. Natahimik ang karamihan. Nanlaki ang mata ng matanda at gulat na gulat ang ekspresyon na para bang nakakita ng multo. Imposible. Paano ito posible? Kung hindi mo sasabihin sa akin ang iyong pinagmulan at ang iyong patron, mamamatay ka. Walang ekspresyong sabi ni Alex. Kakalabas lang niya sa libingan at sabik na siyang magmadaling bumalik sa Alaska para gamitin ang soul substitute lotus seed sa kanyang ina na si Brittany. Kaya naman, wala siyang oras na sayangin ang isang tulad niya. Habang may kapritsyo ang matanda, bumalik siya sa kanyang katinoan. Pagkatapos bigla niyang inabot si Asher. Ugh! Single ni Alex sa kanyang isipan. Sa susunod na sandali, nahulog ang ulo ng matanda pagkatapos ng isang flash ng talem. Dahil ayaw sabihin ng matanda, hindi na niya ito kailangang sabihin magpakailanman. Kinilig ang natitirang 4 na bodyguard nang makita ang eksenang iyon. Masyadong malakas at masyadong mabilis si Alex. Kung alam nilang tinawag sila ng matanda para harapin ang ganoong pag-iral, hindi na sana sila pumunta rito kahit anong mangyari. Tinagpag ni Alex ang breaking point sword sa kanyang kamay. Ang breaking point sword mula sa Dragon Bane ng 36 ay sumisimbolo ng kagitingan at pagpindot sa pasulong ng may hindi matitinag na kalooban. Sa sandaling lumitaw ang espada, tiyak na makikita ang dugo na may kahangahangang pangangibabaw.
Inawakan niya ang espada at sinulyapan ang 4 na bodyguard. Sa sumunod na segundo, hindi na kinaya ng 4 na bodyguard ang psikolohikal na pressure at napaluhod sila ng malakas. Hindi sa banggitin ng mga ito, ang matanda ay mas malakas kaysa sa kanila, ngunit siya ay pinugutan kaagad ng ulo sa napakaikling panahon. Hindi nagtagal, ang mga lubid na nagtali sa paligid ni Asher at ang iba pa ay naputol na nakuhang muli ang kanilang kalayaan. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1542. Bro Alex, pasensya na, ako. Labis na napahiya si Asher. Sa kabila ng pagiging nangungunang tao sa underworld ng California, nahuli lang siya ng ilang random na nobodies upang banta si Alex. Ilang beses na itong nangyari. Ang pakiramdam ng hindi niya makontrol ang kanyang sariling buhay at kamatayan ay talagang kakilakilabot. Anong nangyari? Tanong ni Waltz. Sinabi sa kanya ni Asher ang lahat. Sa katunayan, hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin siya at hindi alam ang pinanggalingan ng matanda. Bigla silang sinugod at hinuli nang pumasok si Alex at ang iba pa sa libingan sa gabi. Pagkatapos 2 araw at 2 gabi na silang nakaluhod sa lugar na ito. 2 araw at 2 gabi na. Nagulat si Waltz. Imposible. Dapat 1 gabi lang ang pinakamarami. Paano magiging 2 araw at 2 gabi? Talagang 2 araw at 2 gabi na. Natarada ang iilan sa kanila. Halimbawa, nagsuot ng relo sina Susan Hunter at Kenneth Sonder nang magkasama silang pumasok sa libingan. Sa paghusga mula sa oras, bumaba sila sa libingan kagabi. Pagkatapos ng 1 gabi, ang kasalukuyang oras ay dapat na 3:00 ng hapon sa susunod na araw. Gayunpaman, kapag ang Asher na iyon at ang iba ay hindi mali, ngunit si Susan at ang iba pa ang nagkamali. Sabi ni Dorothy, hindi na kailangang mabigla. Ang lugar na aming napuntahan ay malamang na may ibang daloy ng oras mula sa labas. Tandaan noong pumasok tayo sa isang matubig na pinto na gawa sa force field sa ilalim ng bangin. Hindi lang kami nagtagal sa loob, 2 araw na ang lumipas sa mundo sa labas. Ito ang pagkakaiba sa daloy ng panahon. Hindi na ito maproseso ng utak ni Asher. Maaari bang magkaroon ng pagkakaiba sa bilis ng daloy ng oras? Hindi na nagpaliwanag pa si Dorothy dahil may kinalaman ito sa mga bagay na may kinalaman sa mga tuntunin ng langit at lupa. Kahit na gawin niya, hindi rin nila ito maiintindihan. Asher, ipaubaya ko na sa iyo ang ilang taong ito. May kailangan akong asikasuhin agad. Sige. Kilala si Asher bilang nangungunang tao sa underworld ng California. Natural, mayroon siyang mga panuntunan sa pag-uugali. Agad niyang hinugot ang punyal ng ibang tao at sinaksak ang lahat ng mga core ng enerhiya ng 4 na bodyguard. Si Richie Asterisk. Mabilis na nakipag-ugnayan si Alex sa kanyang lolo na si Geronimo Melves. Matapos makapasok sa libingan, 2 araw at 2 gabing nawalan ng contact si Geronimo sa kanila kaya labis siyang nag-alala. Gumaan ang pakiramdam niya nang matanggap ang tawag. Nang marinig niyang nakuha na ni Alex ang Soul Substitute Lotus Seed, agad niyang sinabi, ang galing. Aayusin ko kagad ang eroplano na lumipad sa Michigan. Si Lolo ay mag-aayos ng isang salo-salo sa pagtanggap para sa iyo. Sa oras na iyon, makikilala mo ang lahat ng mahalaga sa pamilya Melves. Umiti si Alex, oo naman. Nang matapos ang tawag, sinabi ni Alex kay Dorothy, nag-ayos ang lolo ko ng eroplano sa Michigan at kailangan kong pumunta kagad sa Alaska. Sasama ka sa akin. Umiling si Dorothy. Hindi ako pupunta. Natatakot ako na ang 5 lalaki sa isla ay maaaring nabaligtad ang langit ng hindi ko pinangangasiwaan nitong mga nakaraang araw. Kailangan kong puntahan at makita sila. Nang tingnan ni Alex ang mukha ni Tita Rockefeller, sa kanya lang naalala na nasa kamay niya ngayon ang lahat ng 4 na mahusay na prinsesa ng Missouri na si Coleman. Bilang karagdagan kay Zella Yeager, hindi niya alam kung paano sila naging. Napangiti ng palihim si Dorothy. Malalaman mo din yan. Ang bawat isa sa kanila ay isang nakamamanghang kagandahan. Paano kung maging harem mo sila? Sabi ni Alex noong nag-disguise ka bilang Tita Rockefeller noong una at inilayo sila sa akin, natakot ka ba na baka may gawin ako sa kanila?
Dalawang ungol ang pinakawalan ni Dorothy at nanatiling tahimik. Maliban doon, ang proyekto ng Sky Tower ay nilagdaan ng gobyerno ng Michigan. Kahit na pansamantalang hindi nagamit ang scissors tomb, kailangang magpatuloy ang proyekto. Kaya naman kinailangan ni Waltz na manatili at pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon. Dahil walang malay si Brittany, kailangang may namamahala sa Lush Cosmetics, ang taong ito ay walang iba kundi si Maya. Sa huli, makakaalis na lang mag-isa si Alex. Nang magmaneho na si Alex papuntang airport, binuksan ni Freya Mayer ang pinto ng kotse at tumalon. Sabik niyang sinabi, nakalimutan mo lang ba ako? Kabanata 1543. Ano ang nakalimutan ko tungkol sa iyo? Sandaling natigilan si Alex. Sa katunayan, tila may nakalimutan siya ngunit hindi niya maalala sa sandaling iyon. Paalala ni Freya sa kanya. Ang tableta ng 7 lason. Saka lang natauhan si Alex. Tama. Halos nakalimutan ko na ang tungkol sa iyo at ang pil ng 7 lason mula sa witch cult. Ngunit ang lason na ito ay medyo mahirap at hindi ko kayo matutulungang alisin ito sa ngayon. Nanlamig ang ekspresyon ni Freya nang marinig iyon. Tinulungan siya ni Alex na pagalingin ang kanyang talamak na sakit sa utak noong nakaraan. Ngayon siya ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang at ang kanyang katawan ay umuunlad din para sa mas mahusay. Lahat ng ito ay pinagbigyan ni Alex. Kaya naman talagang naniwala siya sa mga salita ni Alex sa puntod na tiyak na pagagalingin nito ang lason sa kanya. Pero ngayon sinabi niya talaga na hindi niya kaya. Hindi mo masasabi na hindi mo kaya. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay ngayon at ikaw lamang ang aking maaasahan. Kung hindi, sino pa ang mag-aalis ng lason sa akin? Inawakan ni Freya ang braso ni Alex. Inahabol ka ni Treven Lambert at nagtatrabaho lang ako para sa iyo, di ba? Pananagutan mo ako hanggang sa huli. Sabi ni Alex, huwag kang kabahan. Sabi ko, I can't do it right now and it's just temporary. Ang antidote ay nangangailangan ng ilang mga sangkap ngunit wala ako sa kanila sa ngayon. Higit pa rito, ang mga halamang gamot ay medyo mahirap hanapin kaya kailangan mong maging matyaga. Mayroon akong pasensya ngunit malapit na akong mawala ng buhay. Ayon sa real time, mayroon pa akong 4 na araw upang mabuhay. Naglabas si Alex ng isang bote ng pills mula sa kanyang bag. Ito ay isang gamot na maaaring sugpuin ang mga pag-atake ng lason. Uminom ng isa sa tuwing mayroon kang simula ng lason, dapat itong masugpo ito. Kumuha muli ng isa pagkatapos ng 7 araw. Mayroong 10 tableta sa bote na ito at sapat na ito para makaligtas ka ng isa pang 2 buwan. Ipapadala ko sa iyo ang antidote sa loob ng 2 buwang ito. Ay dapat na. Marahas na sumimangot si Freya. Hindi ka sigurado sino ang hahanapin ko kung may nangyaring mali. Afterwards, she said, hindi naman. Mula ngayon pupunta ako saan ka man pumunta at wala na akong pupuntahan. Hindi nakaimik si Alex. Pupunta ako sa Alaska. Pupunta ka rin ba? Nagkataon lang na gusto ko ring bumisita sa Alaska. Maaari akong pumunta at bisitahin ang Oscar Anderson House at ang Russian Orthodox Church. Anyways, bumagala ako mag-isa at walang nagsusuplay sa akin ng pagkain. Kaya lang, sinundan ni Freya si Alex sa Alaska. Si Richit Asterisk. Sa eroplano, si Freya ay parang isang curious na bata na may 10,000 tanong. She kept asking Alex weird questions all the way. Marami pa siyang bagay sa libingan ni Caesar na hindi niya maintindihan. Gustong i-tape ni Alex ang bibig niya. Hindi ka ba pagod? Pagod na ako ngayon at gusto kong matulog sandali. Manahimik ka simula ngayon. Kung hindi, hindi kita pagagalingin. Sa huli, ang bibig lang ng babae ang kaya niyang banta sa buhay nito. Sa gulat ni Alex, nagsimula na naman siyang magchismis tungkol sa personal na buhay ni Alex. Halimbawa, ano ang relasyon niya kay Tita Rockefeller? Maglalaban kaya si Waltz Floor at Tita Rockefeller ng privado? Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay narating nila ang pasukan ng tirahan ng mga Melvise sa Alaska. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatigil sila nang papasok na sila.
Inabot ng isang binata ang kanyang mga braso. Tumayo ka doon. Ikaw ba si Alex Rockefeller? Sinong nagsabi na pwede kang pumasok? Hindi mo ba alam ang status mo? Tila malamig at mayabang ang binata. May nakatagong galit ang dumaloy sa kanyang mga mata. Walang pakialam na sumulyap si Alex ngunit dumapo ang mga mata niya sa dalawang babae sa likod niya. Hindi lamang magkatulad na damit ang suot ng dalawang babaeng ito kundi maging ang kanilang mga katangian at makeup ay magkapareho. Nang magkatabi sila ay para silang nakatingin sa salamin. Samantala, sinulyapan ni Freya ang binata na walang ekspresyon sa mukha. Ang sabi lang niya kay Alex, "That's weird. Bakit hindi ka pumasok sa sarili mong bahay?" Ungol ng binata. Sinong nagsabi na ito ang bahay niya? Ito ay pag-aari ng pamilya Melves at wala itong kinalaman sa kanya. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1544. Nagdilim ang ekspresyon ni Alex. Sino ka? Ikaw ba ang may huling desisyon sa mga usapin ng pamilya Melves? Umisi ang binata. So what if I do? Ngayon sinasabi ko sa iyo na bawal kang pumasok. Kaya umalis ka na dito ngayon din. Malamig na sabi ni Alex, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong ama. Tingnan natin kung karapat-dapat siyang sampal mula sa akin, okay. Nagtawanan at naghiyawan ang kambal. Pinsan Justin, gusto ka nitong sampelan. Tama. Napakayabang. Wala kaming pakialam kung gaano kahusay ang taong ito sa California at tamad kaming abalahin ito. Ngunit dahil siya ay nasa tirahan ng mga Melvise sa Alaska, kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng mga Melvise. Paano siya magiging walang batas? Pinsan Justin, kailangan mong itatag ang iyong autoridad. Kung hindi, ang pamilya Melves ay aagawin niya sa hinaharap at papalitan nito ang apelyido ng Rockefeller. Hindi alam ni Alex kung sino ang kambal, ngunit malinaw na kamag-anak sila ng mga Melvise. Sa kanyang pagtataka, narito sila na nag-uudyok ng kaguluhan, umaasang may kaguluhan na mangyayari sa kanila. Ang binata pala ay kapatid ni Soraya Melves na si Justin Melves habang ang kambal ay sina Winry Swartz at Willow Swartz. Sila ang mga apo ni Geronimo. Ang tatlong tao ay mga inapo ni Lexia Rogers. Maliwanag, nakinig si Justin sa sulsol ng kambal. Agad na naging mabangis ang kanyang ekspresyon habang sinasabi, gusto mo akong sampelan. Mayroon ka bang ganoong kakayahan? Hindi ko na kailangang iulat ang aking pangalan at maaari kitang talunin hanggang sa tumawag ka sa iyong mga magulang. Naniniwala ka ba? Walang alam si Justin tungkol kay Alex. Maliwanag, hindi niya narinig mula sa kanyang pamilya ang tungkol sa lakas at takot ni Alex. Kung hindi siya lalabas ng ganito maliban kung siya ay wala sa kanyang isip. Maaari mo akong bugbugin hanggang sa tawagin ko ang aking mga magulang nang hindi iniuulat ang iyong pangalan. Napatingin si Alex kay Justin. Sige. Ayon sa gusto mo. Nagtaas ng kamay si Alex at agad na hinampas sa pisngi si Justin. Sa malutong na sampal, agad siyang bumagsak sa lupa at mabilis na namamaga ang mukha na parang ulo ng baboy. Dalawang agos ng nosebleed ang lumabas. Napatulala ang kambal. Parehas ang mga ekspresyon nila. Hindi sila naniniwala na sinampal talaga ni Alex si Justin. Sabi ni Winry, "Uy, ang dami mong nervyos ha. Alam mo ba kung sino siya?" Siya si Justin Melves. Mula nang mapatunayan sina Tucker Melves at Toxin Melves na hindi sila lineal descendants ng Melvises, si Pinsan Justin ay naging tanging tagapagmana ng Melvises. Siya ang magiging presidente ng Divine Constabulary. Malaki ang problema mo ngayon. Malamig na umungol si Willow at sinabing tama. Kahit na kailangan nating umasa kay Pinsan Justin, not to mention you're just a stray child of the Melves family who have a foreign surname. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay Pinsan Justin? Pumangon si Justin mula sa lupa na may malungkot na mukha. Kung kapaki-pakinabang ang paghingi ng tawad, ano ang kailangan natin ng pulis? Nagpasya siya na walang awa niyang lilinisin itong basurang naglakas loob na saktan siya. Gayunpaman sa oras na ito, biglang lumabas si Soraya. Justin, tumigil ka.
Anong ginagawa mo? Nang makita ni Justin si Soraya, tinuro niya kaagad si Alex at sinabing, "Sis, the stinky hit dared to hit me." Hindi pa ako tapos sa kanya. Bumibilis ang tibok ng puso ni Soraya nang makita niya si Alex. Palagi niyang iniisip na nakitulog na siya kay Alex. Sa isang punto, naniwala pa siya na buntis siya sa anak ni Alex. Nag-alala ito ng matagal hanggang sa dumating siya kamakailan. Noon lang siya nakadama ng ginhawa, ngunit hindi maipaliwanag na nadismaya siya saglit. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tinitigan ni Soraya ang kapatid. Wala akong ginawa sa kanya. Sis, nandito ako para ipaghiganti ka. Ang B***star na ito ay naglakas loob na ay buli ka ng baluktot na kulam. Bilang nag-iisang lalaki sa mga nakababatang henerasyon ng mga Melvice, natural na kailangan kitang ipaghiganti. Babaliin ko ang mga paa niya. Sinong nagtanong sa iyo na ipaghiganti ako? Kumingi ka agad ng tawad kay Alex. Ano? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Siya yung nakabangga sa akin. Sis, sira ka na ba? Wala man lang akong ginawang mali. Paano makakapasok ang gayong B***star sa tarangkahan ng mga Melvice? Sampal. Sinampal ni Soraya si Justin sa pisngi. Biglang natulala ang kambal na babae dahil sa gulat. Kabanata 1545. Natigilan ang kambal. Maging si Justin ay napatulala. Ang babaeng nauna sa kanya na kamukang-kamukha ng kanyang kapatid ay hindi dapat si Soraya dahil hinding-hindi siya nito papatulon. Siya ay dapat na isang pekeng. Kalmadong sabi ni Alex, "So ito pala ang nakababatang kapatid mo, ha? Dapat mong disiplinahin siya ng maayos." Sa ganitong init ng ulo, hindi niya malalaman na maaari siyang mapatay balang araw. Sumigaw si Justin, "Umalis ka na dito. Sino ka sa tingin mo?" Sinipa ng malakas ni Soraya si Justin at napasigaw pa ito ng malakas. "Tumahimik ka." Afterwards, she turned to Alex and said, "Pasensya na po, I'll discipline my younger brother in the future at hindi na mauulit ang mga ganitong insidente. Patawad." Nanlaki ang mga mata ni na Winry at Willow nang bahagyang binawi ang kanilang mga ulo. Natatakot silang mapag-alitan din ni Soraya. Bata pa ang dalawang babae at para silang estudyante sa unibersidad. Nasaan ang aking ina? Nasa loob siya. Personal na inaalagaan siya ni Lolo. Sige. Habang itinaas ni Alex ang kanyang paa, pumasok siya sa tirahan ng mga Melves at dirdiretsong naglakad papasok. Si Freya, na nakasunod sa kanyang likuran, ay sumulyap sa mga Melves na iyon na walang pakialam at ngumisi. Di ba alam nitong iilang tao ang totoong lakas ni Alex? How dare they provoke him with this little competence? Sa totoo lang, hindi talaga alam ni Justin. Hindi rin alam ng kambal ng Swartzes. Hindi kasi sila karaniwang tumutuloy sa tirahan ng mga Melvice kaya wala silang alam tungkol kay Alex bago ito at nabalitaan lamang nila ito pagkatapos. Gayunpaman, ginawa ni Geronimo si Alex bilang susunod na presidente ng Divine Constabulary at nagpa siya na itago ang tunay na kapangyarihan ng pakikipaglaban ni Alex. Inutusan niya ang lahat na manahimik at ipinagbawal pa nga ang pag-uusap ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Kaya, nangyari ang kasalukuyang eksena. Si Richie Asterisk. Hindi nagtagal, nakita ni Alex ang kanyang ina na sina Brittany at Geronimo na nagbabantay sa kanya sa gilid. May dalawa pang Grandmaster sa tabi niya. Ang personal na kaligtasan ni Brittany ay ginagarantiyahan sa ganitong uri ng lineup. "Lolo. Mahal kong apo." Agad na lumapit si Geronimo kay Alex at niyakap ito ng mahigpit. "Nagtitiwala lang ako sa iyo na magtagumpay ka. Naging maayos ba ang proseso? May aksidente bang nangyari?" Sabi ni Alex, "Mabuti naman." Ang eksenang ito ay nakita lamang ng mga kapatid na babae ni Justin at ng mga Swartzes na nakasunod sa kanyang likuran. Lumabas sila para magreklamo. "Lolo." Agad namang pumasok si Justin. Siya na ngayon ang nag-iisang apo ni Geronimo. Sinabi ng lahat na siya ang tunay na tagapagmana at ang tanging taong nagpatuloy sa bloodline ng mga Melvice. Ito ang pinag-ugatan ng kanyang pagiging impetuosity at kay abangan kamakailan. Ha!
Anong nangyari sa mukha mo? Nabugbog ka ba? Diyos di asterisk man ito. Sinong nangahas na hawakan ang apo kong si Jeronimo Melves? Agad na nagalit si Jeronimo. Siya na. Tinuro ni Justin si Alex. Ito ang tagalabas. Hindi talaga alam ng lalaking ito ang kanyang lugar. Naglakas loob siyang suntukin ako. Dapat ay iniisip niya na siya ay nakakuha ng isang meteoric na pagtaas sa katayuan dahil lamang siya ay bumalik sa pamilya Melves. Oh gosh, he's so cocky that he thinks that he is the boss and even God have to listen to him. Ang ganitong uri ng tao ay magdadala lamang ng kamalasan sa mga Melves kung mananatili siya sa pamilya Melves. Lolo, mariin kong ipinapayo sa iyo na itaboy siya sa pamilya Melves. Tumanggo ang mga kapatid na babae ng Swartzes. Lolo, maaari kaming magpatotoo dyan. Saglit na tumigas ang ekspresyon ni Jeronimo. Medyo naging malamig ang ekspresyon niya. Pagkatapos noon, galit niyang sinabi, kalokohan. Naisip ni Justin na si Alex ang pinag-uusapan ng kanyang lolo kaya agad siyang natuwa sa kanyang kamalasan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, binigyan ni Jeronimo si Justin ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Sa tunog ng sampal, mas malakas pa siyang sinampal ni Jeronimo kaysa kay Alex hanggang sa mabali ang ngipin nito. Napatulala agad si Justin. Since when is your turn to order the Melvises around? Sinaktan ka niya dahil deserve mo. Umalis ka na ngayon. Ano? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1546. Napatulala si Justin. Pati ang kambal na babae ay nanginag sa gulat. Di lang nakuha ni Lolo ang hustisya para kay pinsan, sinampal pa siya ulit. Masyadong malupit iyon. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, agad na tumakas ang dalawang dalaga. Si Richie Asterisk. Si Lexi Rogers ay nagkaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae, sila ay sina Lance Melves at Liana Melves. Sina Soraya at Justin ay mga anak ni Lance habang ang kambal ng Swartzes ay mga anak ni Liana. Ang kambal ay may isa pang nakatatandang kapatid na lalaki, si Nathaniel Swartz. Siya ay halos kasing edad ni Justin, ngunit siya ay gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa larangan ng negosyo at lumikha ng isang network ng mga koneksyon. Ang kanyang katayuan sa pamilya ay tumaas din. Siya ang idolo ng kambal. Pagkalabas ng lugar ay nakasalubong nila si Nathaniel. Agad nilang inulit ang bagay na may pagmamalabas. Nakakunot ang noo ni Nathaniel habang sinabi parang sobrang concern ang lolo natin sa long-lost daughter niyang si Brittany Rockefeller. Itinuring niya pa ang kanyang anak na parang kayamanan. Dapat maging mas matalino kayong dalawa at huwag ninyong pakialaman ang Alex Rockefeller na iyon. Sabi ni Winry, hindi namin siya ginulo pero hindi namin talaga kayang makita siya. With that villain-like face, nagiging mayabang lang siya kapag nasa poder. Hindi ba niya alam ang sarili niyang apelyido? Ang pinsan na si Justin ay ang tanging kahalili ng mga Melvice. Nakokonsensya si Lolo kay Brittany kaya natural na medyo magiging bias siya sa kanila. Ngunit ito ay pansamantala lamang at magiging mas mabuti ang mga bagay pagkatapos ng ilang sandali. Sa sandaling ito, tinakpen ni Justin ang kanyang mukha at lumabas habang umiiyak. Ilang salita ang sinabi ni Nathaniel sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, Justin, huwag kang masyadong magalit tungkol dito. Hindi madali para sa amin na gumawa ng hakbang sa bagay na ito ngunit maaari naming gamitin ang panlabas na puwersa. Kaya, maaari tayong mag-set up ng isang bitag at aanyayahan ang taong iyon ngayong gabi. Nang nagpaplano sina Nathaniel at Justin kung paano haharapin si Alex, kiniling ni Alex ang lahat sa silid na umalis dahil kailangan niyang palitan ang soul substitute lotus seed sa Brittany. Kasama sa operasyong ito ang isang kaluluwa ng tao. Hindi maaaring magkamali kaya kailangan niyang mag-concentrate ng husto dito. Sa labas ng pinto, binabantayan ni Jeronimo, dalawa pang Grandmaster at Freya ang bahay. Masyadong interesado si Jeronimo kay Freya. Girl, napakaganda mo. Girlfriend ka rin ba ng apo ko? Hindi. Huwag mong itanggi. Kilalang kilala ko ang bastos na iyon.
Hanggat ito ay isang magandang babae, hindi niya ito tatanggihan. Wala pa akong nakitang mga babaeng nakapaligid sa kanya na makakatakas sa kanyang palad. Ang dalawang grandmaster sa tabi niya ay pawis na pawis at naiisip, matanda, pinapahiya mo ang iyong apo. Kahit na nasa isip niya ang ganoong intensyon, matatakot siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Melves ay isang martial arts family. Normal para sa isang lalaki sa larangan ng martial arts na magkaroon ng maraming asawa at asawa. Tingnan mo ako, may 3 akong asawa. Kaya huwag mag-alala. As long as you two hit it, susuportahan talaga kita. Sa oras na iyon, ako mismo ang pupunta sa iyong lugar at magpo-propose ng kasal. By the way, saan ka nakatira? Sabi ni Freya, 9 Rivers, Mayor Ridge. 9 Rivers, napakalayo niyan. Mayor Ridge. Biglang natigilan si Jeronimo. Nagulat siya, nakaawang ang bibig. Ikaw, isa ka sa mga mayor. Sino si Martin ni Mayor sa iyo? Nanay ko siya. Saglit na kumaibat ang mga labi ni Jeronimo. Sa isang iglap, awkward siyang tumawa. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng mga in-laws tulad ng Mayors of the Exorcist Dragons. Kung sino man ang nag-provoke sa bruhang iyon, malas si Martin ni Mayor. Si Richit Asteris. Makalipas ang 1 oras, matagumpay na napalitan ni Alex ang soul substitute Lotus Seed sa Brittany. Mahina siyang nagising. Pakiramdam niya ay nagpalit siya ng 2 baterya mula sa kanya. Nang magising siya at nakita si Alex, agad niyang tinanong, Alex, sigurado ka bang hindi patay ang iyong ama? Tahimik na inilabas ni Alex ang piraso ng memory crystal at ipinasa sa kanya. Ito ang nakita ko sa libingan ni Caesar, ito ay isang mensahe na iniwan ni tatay. Naghanap siya ng paraan para iligtas ka. Kabanata 1547. May mental power din si Brittany. Nang makita niya ang mensaheng iniwan ni William ay agad niyang niyakap si Alex at napaluha. Totoong hindi pa siya patay. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano siya nakaligtas sa nakalipas na 6 na buwan. Pakiramdam niya ay biglang gumuho ang langit. Maliban sa mga gawain ng kanyang anak, wala nang anumang kahulugan para sa kanya upang mabuhay. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Katulad ng kanyang soul substitute Lotus Seed na pinalitan, nabawi niya ang motibasyon at naging hopeful ulit ang lahat. Matapos umiyak ng ilang sandali, biglang sinabi ni Brittany, ang iyong ama ay nagpunta sa hindi kilalang lugar na iyon ng mag-isa. Sino ang nakakaalam kung ito ay magiging mapanganib? Ano ang dapat niyang gawin kung nahaharap siya sa panganib na nagbabanta sa buhay? O kung nasugatan siya at walang tutulong kung gayon? Kung gayon, ano ang dapat niyang gawin? O, bakit hindi niya ito pinag-usapan sa akin bago gumawa ng desisyon na ganito? Ito ay labis na nag-aalala. Sabi ni Alex, Mom, Dad is actually very strong. Siguradong may ilang hindi maiiwasang hirap nang bunutin niya ang planong ito. Bukod sa ayon sa kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay, siya ay isang masinop na tao. Nagtitiwala ako na tiyak na magiging maayos siya. Oo, umaasa ako. Huwag kang mag-alala. Maghahanda ako sa lalong madaling panahon at hahanapin siya. Pagkatapos noon, binuksan ni Alex ang pinto at tinawag si Jeronimo sa silid. Pinigil ni Jeronimo ang kanyang kalugod-lugod na damdamin. Ang Brittany's soul substitute Lotus Seed ay pinalitan lang. Aabutin ng ilang oras para ganap na maisama ang kaluluwa sa kanya. Kaya, binalak ni Jeronimo na ipagpaliban ang piging ng pamilya hanggang kinabukasan. Ituturing din itong opisyal na anunsyo para sa pagbabalik ni Brittany sa pamilya Melves. Sa libreng oras, ginailan ni Jeronimo si Alex sa isang sulok at ibinulong, magaling kong apo, anong klaseng relasyon ang mayroon kayo ng babaeng mayor na iyon? May sasabihin ako sa iyo. Kung hindi mo pa siya nahuhulog, mangyaring huwag makipag-ugnay sa kanya. Kung hindi, ikaw ay nasa walang katapusang problema. Hindi mapigil ang ngumiti si Alex. Lolo, ano ang iniisip mo? Sinusundan lang niya ako dahil gusto niyang pagalingin ko siya. Sa pamamagitan ng paraan, kailangan ko ng ilang mga halamang gamot.
Maaari mo ba akong tulungan na makuha ang mga ito, Lolo? Anong uri ng mga halamang gamot? Bibigyan kita ng listahan. Kailangan mo lang silang hanapin ayon dito. Ang mga medicinal herbs na hinahanap ni Alex ay para gawing antidote para kay Freya. Gayunpaman, ang ilan sa mga halamang panggamot ay kabilang sa kategorya ng mga espiritual na halamang gamot. Ngayon ay may kakulangan ng espiritual na enerhiya sa kalikasan, hindi niya magagarantiya na ang mga ganitong uri ng mga halamang gamot ay mananatili pa rin. Saad kaagad ni Jeronimo sa kanya. Matapos mag-isip sandali, nagtanong si Alex, nakakatakot ba ang mga tao mula sa Exorcist Dragons? Kahit natakot ka sa kanila. Nanginginig ang mga mata ni Jeronimo. Siyempre, hindi ako natatakot sa kanila. Baka sa mga mata ni Alex ang intensyon, natakot talaga siya. Gayunpaman, ang matandang ito ay karaniwang mahilig magyabang ng kaunti. Paano niya aaminin ang ganitong bagay? Buong buhay ko nasa battlefield ako. Ano pa ba ang hindi ko nakita? Hindi ba sila galing lang sa Exorcist Dragons? Noong mga panahong iyon, maging ang mga tao mula sa Exorcist Dragons ay kailangang pumunta sa aking pintuan at magmakaawa sa akin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin sa walang katapusang bulong ngayon? Sige. Pag-uusapan ko ang tungkol sa ina ni Miss Mayer. Ang pangalan niya ay Martini Mayer at baliw ang babaeng ito. Pumapatay siya nang hindi kumukurap. Minsan nagkaroon ng nangungunang martial arts na pamilya sa martial arts world. Dahil dito, kahit papaano ay nagalit ang mga alagad ng pamilya kay Miss Mayer. Bakit hindi mo hulaan kung ano ang nangyari sa kanila? Paano ko malalaman? Ang martial arts family na iyon ay nolipol kaagad nang walang nakaligtas. Ang pamilya ay isang mahalagang pag-iral sa mundo ng martial arts at ito ay puno ng mga masters. Paano naman ngayon? Wala nang nagsasalita tungkol sa pamilyang ito. Sandaling natigilan si Alex. Aniya, itong Martini Mayer na ito ay talagang napaka-overbearing. Pero, bakit walang humarap sa kanya? Umiling si Jeronimo. Walang magagawa. Sino ang naglakas loob na pamahalaan siya? Ang pamilya Mayer ng Exorcist Dragons ay karapat-dapat sa Amerika. Hindi lamang sila ay may mga pribilehiyo ng kaligtasan sa sakit, ngunit mayroon din silang pribilehiyo na gumawa ng mga aksyon ng walang anumang pag-aproba. Higit sa lahat, siya ay talagang makapangyarihan. Hindi ko kayang tiisin si Martini ng kalahating minuto. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1548. Pagkatapos noon, nagkaroon ng mas intuitive na pangunawa si Alex sa pamilya ni Freya. Sa pangkalahatan, mayroon lamang isang salita upang ilarawan ang mga ito, kahanga-hanga. Si Richit Asterisk. Pagkatapos maghapunan ni Alex kasama sina Brittany at Freya sa tirahan ng mga Melvise, nag-uusap silang tatlo. Pumasok si Soraya kasama ang kanyang kapatid na si Justin. Bakit nandito kayong dalawa? Hindi masyadong interesado si Alex sa dalawang magkapatid na ito. Sabi ni Soraya, well, pinsan, kapatid ko, nakilala ni Justin ang sarili niyang pagkakamali. Isa pa, medyo nahihiya ang mga kapatid na babae ng Swartzes. Kami ay isang pamilya kung tutuusin, kaya gusto kanilang imbitahan sa inuman ngayong gabi. Invite mo akong uminom. Isang hapunan na itinakda para patayin ang bisita nito, hindi ba? Hindi. Totoo iyon. Sabi ni Justin sa tabi niya. Alex, mukhang mas matanda ka sa akin. Tapos ikaw ang aking nakatatandang pinsan. Kanina pa ako sinampal ni Lolo. Kung hindi ko matatanggap ang iyong kapatawaran sa araw na ito, hindi lamang ang aking lolo, kundi pati na rin ang aking ina ay bugbugin ako hanggang mamatay. Napatingin sa kanya si Alex. Ang clumsy performance na iyon at ang connotative na mga mata na iyon ay nagpapahiwatig na ang apology dinner na inihanda niya ay hindi magiging maganda. Gayunpaman, hindi alam ni Brittany ang intensyon ni Justin. Nais din niyang ayusin ni Alex ang relasyon sa mga kapatid ng Melvise. So, bago pa siya ma-reject ni Alex, she said, Alex, since Soraya said so and Justin has also recognized his mistakes, you should go along. Kayong lahat ay mga kabataan at dapat may ilang paksang pag-uusapan.
Ito ang magandang panahon para makipag-bonding sa isa't isa. Umisi si Alex sa kanyang isipan. Mabuti. Titingnan ko kung anong klaseng panlilinlang ang gagawin mo sa pagkakataong ito. Kaya naman tumango siya at sumang-ayon dito. Nung aalis na sila, sumabay na rin si Freya. It was not a big deal since everyone thought na si Freya ang girlfriend ni Alex. Kung hindi, bakit niya ito ibabalik sa tirahan ng mga Melvice? Noong una, gusto rin ni Soraya na sumama. Gayunpaman, bago siya lumabas ng pinto ay bigla siyang tinawag ng kanyang matalik na kaibigan. Tila nahihirapan siya at kailangan si Soraya upang matulungan siyang malutas ito. Kaya kinailangan ni Soraya na pumunta doon. Di nagtagal, dinala ni Alex si Freya kasunod ang kambal ni Justin at ng Swartza sa isang lugar na tinatawag na Blow Whale Club. Sinabi nila na ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng isang tiyak na kapatid. Hindi lamang walang bayad ang mga inumin, ngunit medyo komportable rin ang kapaligiran. Umiti lang si Alex at tumahimik. Kinailan ni Freya si Alex at ginamit ang Voice of 8,000 Miles para kausapin si Alex. Malinaw, ang ilang mga tao ay hanggang sa hindi mabuti. Bakit mo pa sila sinusundan? Pipi ka ba? Bakit hindi tayo pumunta sa Anchorage Market? Nabalitaan ko na ang Anchorage Market ay masigla sa gabi. Sinabi ni Alex, titingnan ko kung anong uri ng panlilinlang ang kanilang gagawin sa pagkakataong ito. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa Blue Whale Club. Pagkapasok sa private room, sa kanya lang napansin na hindi limitado sa iilan sa kanila ang party, ngunit may isa pang grupo ng mga lalaki at babae na may kabuoang mahigit 10 tao. Sabi ni Justin, "Pinsan, halika rito at ipapakilala kita sa mga taong ito. Ang iilang mga taong ito ay aking mga kaibigan. Sobrang hinahangaan nila ang iyong eleganteng kilos. Matapos malaman na ikaw ay matagal nang nawawalang kamag-anak ng mga Melvice, lahat sila ay gustong makilala ka." Pagkatapos, isa-isa niyang pinakilala. Kasabay nito, nasa labas ng private room si Nathaniel na nagtuturo sa dalawang tao na sadyang humanap ng dahilan para mahirapan si Alex. Natural, ang huling layunin ay turuan si Alex ng leksyon. Sabi ng isa sa kanila, "Haha. Hindi ba ito simple? Nabalitaan kong dinala niya ang girlfriend niya. Ang pinakamadaling paraan ay magsimula sa kanyang kasintahan. Hinding-hindi yun matitiis ng mga lalaki. Sisiguraduhin naming babalik siya nang nakahiga at hindi ka na mahihirapan." Pagkatapos pumasok ang dalawang tao at nagkaroon muli ng pagbati. Pagkakuha pa lang ni Freya ng isang baso ng alak sa kamay, may isang tao na agad na lumapit sa kanya. Kabanata 1549. Isang babae ang lumakad. Nakasuot siya ng tada nines. Siya ay hindi masyadong matanda at mga 25 o 26 na taong gulang, ngunit ang kanyang hitsura mula ulo hanggang paa ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Ang taong ito ay isa sa 2 taong nakausap ni Nathaniel kanina. Ang kanyang pangalan ay Harley Hilston. Siya ay sikat sa Alaska dahil sa pagiging aktibong sosyalista sa iba't ibang lupon ng mas mataas na uri ng lipunan. Sa katunayan, hindi siya nagmula sa isang mahusay na pamilya. Medyo gumanda lang ang itsura niya at alam kung paano magsaya. Umaasa siya sa maraming mayayamang tagapagmana para makarating sa kanyang posisyon. Upang makamit ang kanyang mga layunin, maaari siyang pumunta sa anumang haba. Halimbawa, ang kaganapan ngayon. Kung gagawin niya ang isang mahusay na trabaho, hindi lamang si Nathaniel ang magbibigay sa kanya ng maraming mga pakinabang, ngunit ang mga lalaki sa paligid niya ay mas mamahalin siya. Higit sa lahat, narinig niya na ang nawawalang apo ng pamilya Melves ay nagmula sa isang mahirap na kanayunan at siya ay isang hik lamang. Dahil girlfriend ito ng isang hik, natural na mas masahol pa siya kaysa sa isang hik. Pagkaakyat sa kinatatayuan niya ngayon, nakalimutan na ni Harley na galing din siya sa kanayunan. Palagi niyang nararamdaman na siya ay mas mahusay kaysa sa iba. Ang pinakamarami sa kanya ay ang taong dati niyang hik. Bam! Sinadya ni Harley na lumakad sa sobrang pagmamalabas at kinatok si Freya. Habang tumagilid ang baso ng alak sa kamay ni Freya, tumulo ang ilang patak ng alak sa damit ng babae. May ilang patak lang.
Sandaling natigilan si Harley. Ayon sa balangkas na kanyang naisip, ang buong baso ng alak ay dapat na tumagilid sa kanya. Sa ganitong paraan kahit na paglaruan niya ang issue, hindi siya ang may kasalanan. Ilang patak. Ilang patak pagkatapos. Dapat okay lang. Agad siyang huminto sa paglalakad. Habang malamig na nakatitig kay Freya, sinabi niya sa isang mahigpit na boses, ano ang nangyayari sa iyo? Umalis ka ba sa iyong bahay nang wala ang iyong mga mata? How dare you pour the wine on me? Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Maaari mo bang bayaran ito? Tumaas ang kilay ni Freya. Sa tingin ko ikaw ang kumatok sa akin, tama ba? Nako, nabuhusan mo na ako ng alak pero ngayon inaakusahan mo muna ako. Sino ka? Wala ka bang manners? May pinag-aralan ka rin ba? Hindi ka ba tinuruan ng iyong ina kung paano maging isang disenteng tao? Hindi kaya matagal nang namatay ang mga magulang mo? Lalong nabalisa si Harley habang nagsasalita. Sa huli, pinagalitan pa niya ang mga magulang ni Freya. Matigas ang mga mata ni Freya. Samantala, agad ding lumapit sa kanila ang boyfriend ni Harley na si Troy Lomax. Ano? Nabuhusan ka niya ng alak. Ano ang nangyayari? Sinadya niya yun, di ba? Kumuha ako ng isang sikat na fashion designer mula sa Italy para ipasadiya ang damit na ito para sa iyo. Dagdag pa sa mga post-modification at production, ang damit na ito ay nagkakahalaga sa akin ng halos $8 milyong. Sa tilamsik ng alak na ito, ang damit na ito ay katumbas ng pagkasira. Agad na sinabi ni Harley, bayaran ang pinsala. Bayaran mo ako ng $8 milyong ngayon. At pagkatapos lumuhod para humingi ng tawad sa akin. Sino ang babaeng ito? Saan nagmula ang hit na ito? Wala siyang alam sa manners. Nahulaan agad ito ni Freya. Yung dalawang ito ay appetizer lang ng dinner party at hinahabol nila si Alex. Kaya siya ay nakikipaglaro noon. Malamig na ungol niya. Gusto mo lumuhod ako at humingi ng tawad sa'yo. Sino ka sa tingin mo? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay miyembro ng pamilya Melves, ang apo ng presidente ng Divine Constabulary. Gusto mo lumuhod ako, di ba? Handa ka na bang mamatay kasama ng pamilya mo? Ano? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Pagsisisihan mo ito. Agad namang sinabi ni Justin, Miss Houston, she's my cousin's girlfriend. Para sa akin, iniisip ko kung kaya mo. Bago pa matapos si Justin ay pinigilan na siya ni Harley. Justin Melves, shut the hell up now. Wala kang gaanong karangalan sa aking lugar. At saka, naglakas loob siyang magbanta na papatayin ang buong pamilya ko. Sa tingin mo papakawalan ko siya. Ngayon kahit lumuhod ay hindi sapat. Kailangan niyang magubad ng damit dito at gumapang na parang aso sa loob ng 100 lap. Kung hindi, hindi ko siya mapapatawad. Sampal. Isang malutong na tunog ang narinig. Bago pa matapos ni Harley ang kanyang mga salita, direktang sinampal siya ni Freya. Dahil dito, nasugatan ang kalahati ng mukha niya. Tumudugo ang ilong at buwan niya. Napatulala si Harley. Nanginginig siya habang nakaturo kay Freya at sinabing, how dare you hit me? Sa sumunod na segundo, kinurot ni Freya ang daliring nakaturo sa kanya. Sa lakas, nabali niya agad ang hintuturo. Arg! Si Harley ay nasa matinding sakit. Hinding-hindi niya ito maintindihan. Bakit magkakaroon ng katapangan ng kasintahan ng hit na atakihin siya? Naiisip kaya niyang magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa apo ng mga Melvice ang boyfriend niya. Hobby, sira ang daliri ko. Nabali ang daliri ko. Kailangan mo akong ipaghiganti. Gusto kong mabali ang braso niya. Hindi, gusto kong bali lahat ng paa niya. Sigaw ni Harley kay Troy. Hindi niya akalain na aabot sa ganitong yugto ang mga bagay. Naalala pa ni Troy ang kanyang misyon kaya agad niyang itinuro si Alex at sinabing, she's your woman and she has terribly injured my girlfriend. Wala ka bang sasabihin? Tawag. I-click. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1550.
Kinagat ni Alex ang kanyang mga labi at sinabing, gusto mong may sabihin ako. Oo naman. Sa tingin ko, masyadong B** siya ang asawa mo at karapat-dapat siya. Habang nagbabago ang ekspresyon ni Troy, tumingin siya kay Justin. Justin, hindi naman sa wala akong respeto sa'yo pero ang yabang talaga ng pinsan mo. Kaya, huwag mo akong sisihin. Tumatawag ang digmaan. Maglaro ng libre ngayon. Sa sandaling ito, ipinakita rin ng mga kaibigan ni Justin ang kanilang mga pangil. Tama iyan. Justin, anong klaseng tao ang pinsan mo? Bakit parang out of touch siya? Oo. I thought he'd be a great figure, but it turns out that he's just a troublemaker. Ang taong tulad nito ay hindi karapat-dapat na sumama sa amin. Pagkatapos sumigaw si Troy, halika, mga tao. Maya-maya, dalawang martial artist na matagal nang naghahanda sa labas ang sumugod. Medyo malakas sila dahil sila ay earth-rank martial artists. Napatingin si Alex kay Justin. Talagang marami siyang pinag-isipan sa setup na ito. Kumuha pa siya ng dalawang martial artist na nireranggo sa earth para maging hitman niya. The Asterisk Man. Nakalulungkot, maling ruta ang kanilang tinahak. Nang makita ni Harley na dumating na ang mga hitmen, hindi na niya ito napigilan. Tinuro niya si Freya gamit ang kabilang kamay at sumigaw ng nakakatakot na mukha, grab this the asterisk man, the asterisk stick first. How dare she break my finger? Dapat kong pagsisihan siyang maging tao. Basag. Gayunpaman, nabali muli ang kanyang mga buto. Sa pagkakataong ito, hindi ang daliri ang nabali kundi ang buong pulso. Umisi si Freya. Mukhang hindi mo natutunan ang iyong aralin. Sumigaw si Troy, gawin mo. Agad na sumugod ang dalawang martial artist kay Freya. Sa isang sulyap, napakasama ng kanilang mga galaw. Sa isang labanan sa pagitan ng mga martial artist, lalo na ang isang lalaking martial artist na nakikipaglaban sa isang babae, maraming mga bawal. Halimbawa, ang pinakapribadong lugar ng isang babae ay hindi dapat atakihin ang dibdib at pandya. Gayunpaman, ang dalawang lalaking ito ay lumaban ng walang anumang pag-aalinlangan na nagpuntirya sa mga lugar na iyon sa babae. Lihim na natuwa si Justin habang pinagmamasdan ito. Ang mga kaibigang tinawagan niya ay nakangiti rin ng kakaiba. Isang dinner party. Bakit sila magdi-dinner party ng isang tulad ni Alex? Mag-o-organize lang sila ng isa pagkatapos nilang makipag-deal sa 2 taong ito. Nandito sila para guluhin sila. Si Freya ay isang magandang babae. Ang sarap panoorin ng isang magandang babae na binubuli ng 2 lalaki. Gayunpaman, isang malamig na ilaw ang kumislap. Agad na naputol ang mga pulso ng 2 earth martial artist na sumusubok na humawak sa dibdib ni Freya. Bumagsak sila sa lupa ng buhay na may dugong tumalsik kung saan-saan. Ang mga daliri ay gumagalaw pa rin ng random. Isang kalahating metrong mahabang maikling espada na may malamig na kislap ang lumitaw sa kamay ni Freya nang wala saan. Ulalas ng maraming lalaki at babae sa eksena. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalupit si Freya. Ang pangunahing punto ay ang mga martial artist na kinuha ni Troy ay pawang mga eksperto. Sa gulat niya, nasira niya ang kanilang mga kamay sa isang kisap mata. Hindi ba ito masyadong exaggerated? Kahit si Troy ay sumigaw, ikaw. How dare you be so ruthless? Ako ba? Biglang itinutok ni Freya ang kanyang espada sa lalamunan ni Troy. Para maging lapdog ng ibang tao, dapat magkaroon ka ng realization na mapatay. Mayroon ka bang huling mga salita? Saglit na natigilan si Troy. Tapos nagalit siya. Naglakas loob ka bang patayin ako? Alam mo ba kung sino ako? Umiling si Freya. Ayaw kong malaman. Pagkatapos ng pahayag na iyon, itinulak niya ang kanyang espada at tinusok ang lalamunan ni Troy. Pamatay. Kabanata 1551. Nang mabutas ng kalahating metrong maikling espada ang lalamunan ni Troy Lomax, natahimik ang eksena. Ang lahat ay hindi man lang ng ahas na huminga ng hangin. Si Troy, na hindi kaagad namatay, ay nagpakawala ng isang panaghoy bago siya namatay, ngunit hindi siya makagawa ng gaanong tunog.
Sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, patuloy na bumubuhos ang mga bibig ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata at namumuo ang kanyang mga ugat. Nag-aatubili siyang tanggapin ito. Hindi siya makapaniwala. Papatayin siya ng ganun-ganun lang. Paano kaya nagkaroon ng ganitong babae? Bam! Bumagsak si Troy sa lupa. Naghiyawan din ang lahat. Ang pinakamalakas na sumigaw ay hindi si Harley. Nanginginig na siya at nanghihina ang mga paa. To put it bluntly, isa lang siyang ordinaryong babae na nagbenta ng katawan para makarating sa pwesto niya. Kailan pa siya nakakita ng pinatay? At saka, boyfriend niya ang tao. Ang pinakamalakas na sumigaw ay si Justin. Muntik na siyang mabaliw. Si Troy ang panganay na anak ng pamilya Lomax. At ang pamilyang Lomax ay isang martial arts family sa Alaska. Ang sabi-sabi ay may mas malaking puwersa sa likod ng pamilya. Kaya naman, maaaring maging mayabang at dominante si Troy sa Alaska. Kanina pa siya tumatakbo at hindi man lang inilagay ang male vices of divine constabulary sa kanyang mga mata. Noong una, gusto lang niyang gamitin si Troy para kutsain si Alex at supilan siya sandali. Laking gulat niya, ngayong patay na si Troy, malalagay siya sa malaking gulo. How dare you kill him? With bakit hindi mo muna tinanong kung sino siya? Siya ang panganay na anak ng pamilya Lomax, si Troy Lomax, ang anak ng Martial Grandmaster, si Braden Lomax. Ngayong napatay mo na siya, malalagay ka sa matinding problema. Nakakatakot ang itsura ni Justin, gayunpaman tinitigan niya si Freya ng nakakatakot na para bang isang halimaw ang kanyang tinitingnan. Bahagyang ngumiti si Freya. Ano ngayon? Hindi ako ang malalagay sa matinding problema, ngunit ikaw. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay. Ang maikling espada ay lumipad na parang kidlat. Sa isang kalabog, diretso itong napako sa dingding sa likod ni Justin na 1 o 2 sentimetro lang ang layo sa kanyang leeg. Bahagyang dumampi pa ang talam sa balat sa kanyang leeg dahil sa panginginig sa talam na nagdamo ng maliit na sugat. Patay na patay ako. Patay na patay ako. Ako ay. Halos maiihina ni Justin ang kanyang pantalon dahil sa takot habang naghi-hysterical. Nakakatawa ang hitsura na iyon. Gayunpaman, walang sino man sa eksena ang nang-ahas na tumawa. Nagulat ang lahat sa pagiging mapagpasyahan at kalupitan ni Freya sa kanyang mga aksyon. Ito ba ay talagang isang bagay na maaaring gawin ng isang babaeng taga-bayan? Tuluyan na itong nawala ni Harley. Ang matinding sakit ng kanyang mga kamay ay naging sanhi ng kanyang isip upang maging mahamag at magkaroon ng isang panahon ng magulong pag-iisip. Tumingin siya kay Freya at bamulong, imposible ito, imposible ito. Hindi ka ba babae sa probinsya? Sino ka ba? Napangiti si Freya. Tama ka. Ang bahay ko ay nasa Mayor Ridge. Ito ay talagang isang maliit at malayong lugar sa kanayunan. Ngunit ang ating mga tao doon ay may magiting na espiritu at hindi sumusuko. Papatayin ko ang buong pamilya mo kung maglakas loob pang pag-alitan ako. Pagkatapos tinuro niya si Justin. Kinuha mo ang 2 lalaking ito, hindi ba? Ang tanging kahalili ng pamilya Melves. Nakakatawang bata. Samantala, tumayo si Alex. Inubos niya ang alak sa baso sa isang lagok. Tumingin siya kay Justin at nakangiting sinabi, "Pinsan, nainom ko na iyong alak ng paghingi ng tawad. Tatanggapin ko ang paghingi mo ng tawad kaya simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa." Pagkatapos nun sabi niya kay Freya, "Ang kapaligiran dito ay hindi maganda. Ililibre kita ng beer sa stall sa gilid ng kalsada, paano? Ang pagkakaroon ng barbecue habang umiinom ng beer ay dapat na maganda. Upang malinaw, ito ba ang iyong pakikitungo? Huwag kang mag-alala. May dala akong pera." Umalis ang 2 tao nang walang pakialam sa iba. Sa sandaling binuksan nila ang pinto ng pribadong silid, nagkataon na nakasalubong nila ang kambal na kapatid na babae ng Swartzes. Pumunta silang 2 sa washroom kanina para ayusin ang makeup ng mga 3 hanggang 5 minuto. Pagpasok nila ay nakita nilang papalabas sina Alex at Freya. "Pinsan Alex, saan kayo pupunta? Hindi ka pa namin na-toast." Napakurap si Winry sa sinabi niya.
Naiisip niya, hindi ba masyadong maaga iyon? Kung hindi sila makatiis at tumakas ngayon, hindi ba nangangahulugan na hindi na natin may enjoy ang natitirang bahagi ng magandang palabas? Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1552. Isang toast sa akin. Bahagyang ngumiti si Alex. Huwag magmadali, magagawa mo pa rin ito sa susunod na gabi. Umalis na sila pagkatapos niyang sabihin iyon. Napakunot noo sina Winry at Willow habang nalilito. Pagpasok nila sa pinto, kinausap ni Winry si Justin. Pinsan, anong nangyayari? Hindi ba tayo mag-e-enjoy sa kanilang magandang palabas? Kakapasok lang nila pero bakit ganun na lang sila umalis? Ano ang natitira upang panoorin? Lahat ng tao sa loob ng kwarto ay may matigas na ekspresyon. May tumuro sa taong nakahandusay sa lupa. Mayroon pang ang 2 putol na kamay at isang pool ng dugo. Hindi muna siya napansin ng kambal dahil napakalaki ng private room ng club. Sa sandaling ito, nagsisigawan sila kaagad nang makita siya. Ito, sino ang lalaking ito? Lomax, young Master Lomax. Maya-maya, dumating si Nathaniel Swartz pagkatapos matanggap ang balita. Sa sandaling makita niya ang patay na si Troy, napaupo siya sa lupa at ang una niyang reaksyon ay, tapos na ito. Tapos na ang lahat. Gulat na napatingin si Justin kay Nathaniel. Nathaniel, patay na si Troy. Anong gagawin natin? Si Brayden ay mayroon lamang itong isang mahalagang anak. Magagalit siya. Kinalma ni Nathaniel ang sarili at sinabing, ano ba talaga ang nangyari? Ayos lang siya, paano siya namatay? Matapos pakinggan ang buong pangyayari, pinag-isipan ito ni Nathaniel ng matagal ngunit lihim siyang natuwa. Sabi niya, huwag kang magpanik. Ang dapat magpanik ay si Alex Rockefeller. Ang pagkamatay ni Troy ay walang kinalaman sa amin o sa lahat ng naruroon dito. Ang lahat ay dahil sa kasalanan ni Alex Rockefeller at ng kanyang kasintahan na kanyang dinala. Tama, lahat. Nag-echo agad ang grupo ng masasamang kaibigan. Tama iyan. Ang lahat ay dahil sa walang prinsipyong mag-asawang iyon. Bakit ang isang normal na tao ay gagawa ng isang nakakabaliw na gawain? Nakapatay lang siya ng tao dahil lang sa hindi pagkakasundo. Sino siya sa tingin niya? The asterisk man, she even threatened to kill the entire family whatsoever. Baliw yata yung babaeng yun, di ba? Kung hindi, bakit siya magiging ganoon? Justin, ang taong Rockefeller na ito ay malinaw na isang scam. Pinabalik siya ng iyong pamilyang Melves katumbas iyon ng pagdadala ng isang may dalang masamang kapalaran sa sambahayan. Sa pagkakataong ito, tiyak na si Sandolan ni Brayden Lomax ang Melvises. Anyway, may importante akong asikasuhin bigla. Aalis muna ako. Nako, may naalala din ako. Ang tatay ko ay babalik mula sa ibang bansa ngayon at kailangan kong bumalik at hintayin siya. Justin, kapag may nagtanong tungkol dito, sabihin mo lang na hindi pa ako nakapunta rito. Ako din. Ang bawat isa ay nagsalita ng kanilang isip upang may ahon lamang ang kanilang sarili sa kaguluhang ito. Pagkatapos ay nagsimula na silang lahat na umalis. Di nagtagal, si Brayden na nakatanggap ng balita ay nagdala ng daan-daang lalaki at pumunta sa Blue Whale Club na may nakamamatay na aura. Nang makita ang namatay na si Troy, isang babae ang agad na sumandal sa bangkay at umagulgol, siya ang ina ni Troy na si Connie Yule. Anak, hindi ka pwedeng mamatay ng ganyan. Hindi mo pwedeng iwan si mama. Kung aalis ka ng ganyan, paano ko ipagpapatuloy ang buhay na ito? Habang tinitingnan ni Brayden ang sugat ng dugo sa leeg ng kanyang anak, nadurog siya. Tinitigan niya si Justin at ang 3 kapatid ng mga Swartz na may mabangis na mga mata at umaalingaw-ngaw na nakamamatay na aura. Magsalita ka. Sino ang pumatay sa anak ko? Ang ilang mga tao ay agad na inulit ang insidente ng may pagmamalabas, inilipat ang lahat ng responsibilidad kay Alex at Freya. Sabi ni Connie na may hinanakit na ekspresyon, patayin mo ang walang prinsipyong mag-asawang iyon. I want that the asterisk to be skinned and have all her tendons before expose her bangkay sa ilang. Gusto kong patayin din ang buong pamilya niya. Mamamatay din ang apo ni Jeronimo Melves.
Ipinikit ni Brayden ang kanyang mga mata ng isang buong minuto bago ito muling binuksan. Hindi dapat mamatay ang anak ko ng walang kabuluhan. Pero, asikasuhin muna natin ang libing. Nabalitaan kong magkakaroon ng piging ang mag-asawang Melves kinabukasan para ipagdiwang ang pagbabalik ng Chai na inaat ng kanyang anak. Sa oras na iyon, ako, si Brayden Lomax, ay naroon upang personal na humingi ng hustisya mula kay Jeronimo Melves. Nagkatinginan sina Justin at Nathaniel, ngunit may bakas ng saya sa kanilang mga puso. Till then.